Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ibinibigay ninyo ang ikapo ng gulaying walang halaga, ngunit kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalong mahahalagang aral sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ang iba. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang niknik sa inyong inumin, ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob nito'y puno ng mga nahuthot ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Bulag na pariseyo, linisin muna ang mga nasa loob ng tasa at ng pinggan, at magiging malinis din ang labas nito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, ganun din sa mga nasa tahanan at nasa abroad na nagsisimba via online. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Aral tungkol sa pagpapaimbabaw ang tinuturo ni Jesus sa mga pariseyo at eskriba sa ating ebanghelyo. Aral tungkol sa pagpapaimbabaw. Sabi nyo nga, pagpapaimbabaw. Mula sa salitang ibabaw. Mula sa salitang ibabaw. Alam nyo, napansin kasi ni Jesus na mas pinagtutuunan ng pansin ng mga pariseyo at eskriba ang mga maliliit na bagay kaysa ang mas mahalagang bagay. May kilala ba kayong ganon? Yung ang liit-liit na bagay, yun ang pinagtutuunan. Di ba? Minsan nasabi natin, ang liit na bagay pinalalaki. Di ba? Kasi pinagtutuunan ang maliit na bagay kaysa sa ang mas mahalagang bagay. Gaya na lang ng pagbibigay ng ikapo sa mga pananim. Alam nyo, noong sa lumang tipan, kailangan magbigay ng ikapo. Ano yung ibig sabihin ng ikapo? 10% ng iyong kinita. Magbibigay ka ng ikapo sa mga pananim. Grabe, no? May ganun na batas. Magbibigay ka ng ikapo na batas, ikapo na pera sa mga pananim. At hindi lang basta pananim. No? Mabuti sana kung pananim na palay, pananim na gulay. No? Okay lang yun. Bakit? Kasi pag palay, maramihan. 'Di ba? Mahalaga ang palay. Tama? Sagot, mga tulog na ba kayo? Ha? Tulala na naman kayo. Ha? Oh. Pananim, gulay, ulam yan eh. 'Di ba? Okay lang yan kung yan. Pero ang pinagtutuunan ng pansin ng mga pariseo at eskriba ay yung mga herbs. Ano ba yung herbs? Yung mga pampalagay ng amoy na mga pananim. No? Yung mga rosemary.
Nakakita na ba kayo ng ganon? Yung mga basil, no? Ganyan, no? Oh, social naman. Father, wala kaming ganyan. No? Ano meron? O sige na nga, mga siguro paminta. O yan, ganyan, di ba? Ano pa ba yung mga herbs natin? Mga thyme, mga oregano, di ba? Ganyan, di ba? Yun yung mga... Mabuti sana kung pananim na bigas o pananim ng na palay o pananim ng na trigo, no? Pananim na gulay. Pero, herb, pang-amoy, yung pangbigay amoy, pangbigay ng parang maliit na bagay. Pero sige pa rin. Bakit? Kasi yan ay kailangan. Bakit kailangan ng ikapo? Kasi ang ikapo na yon ay ibibigay pantulong sa templo. Ano ba ang mga Pariseo at Eskriba? Mga taong simbahan. Ayun! Kaya naman pala, pinagtutuunan ng pansin ang maliit na bagay kasi sila ang makikinabang. Galing, no? Di ba ganyan? Yung pag mga maliliit na bagay, pinapansin mo kasi ang makikinabang, ikaw. Pero ang sabi ni Jesus, pagdating sa katarungan, pagdating sa pagkahabag, pagdating sa katapatan, kinaliligtaan. Bakit? Sino makikinabang sa katarungan? Sino makikinabang sa katapatan at pagkahabag? Ang ibang tao. Diba? Pag nahabag ka, ikaw ba makikinabang? Tingin ng mga Pariseo, yung ibang tao makikinabang. Pag nahaawa ko sa'yo, di bibigyan kita. Sino nakinabang? Ibang tao. Kapag makatarungan ako, sino makikinabang? Ibang tao. Kaya nga porque hindi sila ang makikinabang, hindi na nila pinahahalagahan. Dahil wala silang mapapala, kaya wala silang pakialam. Pero, ang mas nakakapanlumo, ang mas nakakalungkot ay kung makaasta ang mga Pariseo at Eskriba, akala mo ang babait. Akala mo ang babait. Yan ang pagpapaimbabaw ng mga Pariseo at Eskriba. Mabuti na lang ako, hindi ako mukhang mabait talaga, no? Kaya okay lang Kaya pagka nagsita na si Father, no, okay lang, di naman mukhang mabait si Father Okay lang, 'di ba? Match naman, 'di ba? Okay ba 'yung Tidang? 'Di ba? Wala magtatampong MBG sa akin, hindi naman mukhang mabait si Father 'di ba, Tidang? 'Di ba nagising si Ate Dang 'di ba? Talagang ganoon. No, buti na lang talaga. Hindi talaga ako mukhang mabait, no? 'Di ba? Nanay Lenny, 'di ba? Pagka nandilat na yung mata ko, di ba? No? Wala nga akong mata, pero pa nandilat ang mata ko, ay buti na lang talaga. Hindi mo ka mabait si Father. Match. No? Match. Kaya nga, ginamit ni Jesus ang imahe ng tasa at pinggan para bigyan ng imahe kung ano ang dapat isinasaalang-alang. No? Talaga naman si Jesus, no? Ultimo tasa, ultimo pinggan, merong aral. No? Sabi ni Jesus, nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang panloob, puno ng mga nahuthot ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Sa pinggan at tasa, ang mahalaga ay panloob. Tama ba? Di ba? Abay, syempre, ano bang ginagamit mo? Yung panlabas o panloob? Panloob. Di ba? Sa tasa at pinggan, ang mahalaga, panloob. Dahil makakaapekto ito sa ilalagay mong laman kung marumi ang loob. Tama? Marumi yung loob. Bubuhusan mo ba ng tubig? Marumi yung pinggan. No? Lalagyan mo ba ng kanin? Hindi. Di ba? Kahit na marumi yung labas, basta malinis ang loob, mapapakinabangan ang plato at tasa. Kapag madumi ang panloob, sakit ang pwedeng idulot sa tao.
kapag madumi ang panloob ng tasa, hindi ito magiging kapaki-pakinabang. Ang galing, no? Pati plato, pati tasa may aral, kapag marumi ang loob, hindi ito magiging kapaki-pakinabang. Parang sa tao, kapag marumi ang panloob, magdudulot ito ng sakit at sakit sa mga tao. Ganon din, kapag marumi ang panloob, hindi siya magiging kapaki-pakinabang. Kaso ang tao nakatingin sa panlabas. Tama? Mapagsabihan lang, naku, nagtampo na. No, hindi niya alam yung nasa loob, gusto lang naman magturo, no? 'Di ba, Tidang? Gusto ko lang naman turuan, no? Nagtampo na agad, no? Hindi nakita yung loob. Kasi nakita yung labas, no? Mukha kasi masungit si Father talaga mukha namang hindi mabait talaga, ayaw na lang, no? Tidang, ba't ganun? No? May ganun. No? Malapit ko ng pangalanan, may ganun. No? Pero ang mahalaga, malinis ang loob. Anong nasa loob? Kaya nga sinasabi ni Jesus, linisin mo muna ang nasa loob ng tasa at ng pinggan at magiging malinis din ang labas nito. Ito din ang naging babala ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Ang sabi ng Panginoon o ang sabi ni San Pablo, na nasisiyasat ng Diyos ang bawat puso ng tao. Nasisiyasat. The Lord search the mind and the heart of the people. Galing no? Nasisiyasat. Kaya alam niya kung sino ang nanghihina at sino ang may masamang balak. Isa itong magandang aral para suriin natin ang ating kalooban at iakma ang panlabas na ginagawa. Sila ba'y magkatugma? Ang panloob ba at panlabas ay magkatugma? Ang pagsisimba ba ay tugma sa disposisyon ng puso? O baka naman, Marky, kasi kailangan ko lang ng points kay Father, kundi hindi ako magiging sakristan, di ba? No? Pero bilib ako sa mga to ba? Hindi. Sinundan ako niyan kahapon sa misa ko, nung linggo, nung linggo, yung misa ko doon sa ibang parokya, ano ba? Malapit na talaga ako mabilib talaga sa mga to talaga. No? Di ba? Yung bang pagsisimba ko, tugma sa disposisyon ng puso, ang pagtulong sa kapwa, wala bang halong pamumulitika, ang paglilingkod, wala bang bahid na motibo? Alam mo, Marky, kaya pinagsisimba ko kayo para ano? Para yung disposisyon ng puso mabago. No, hindi lang, gusto ko nakasutana ako. Hindi. Kasi pag nabagong disposisyon ng puso, nagkaroon ka ng pag-ibig sa Diyos, kahit tinatamad ka, babangon ka magsuserve. Kasi bakit? Yung disposisyon ng puso. Yung puso ang may gustong mag-serve. Hindi lang dahil, nakasutana ko. Ay, maporma ito. Ay, nandito mga barkada ko. Hindi. Kaya ako pinagsisimba. No? Diba? No? Makapatid, tandaan, takpan mo man ang iyong kalooban ng panlabas na kabutihan, makikilala pa din ng Diyos ang tunay mong kulay. Dahil ang tingin ng Diyos ay sa puso, nakasentro. Amen? Amen.